I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga besh. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako mga besh, meron tayong upload videos, update. Nako, nakita nyo ito, Congressman Ferdinand Alexandra A. Marcos, 1st District ng Representative Ilocos Norte, nagsalita na mga kababayan tungkol dito sa pahayag ni Sara Duterte na sinasabi niya nga hukayin niya ang dating Pangulong Marcos Sr. Ano naman ang koneksyon ni Marcos Sr. kay Sara Duterte, guys, wala siyang koneksyon at wala siyang pakidoon. No, dito niyo makikita yung ugali ng isang tao na talagang may pagka-abnormalidad, No, dahil dito basahin ko Tingnan niyo guys, no, talagang grabe ang nito, napaka very well mannered itong batang congressman na ito. Sa bagay, yung ama niya hindi naman pala away. So basahin natin dito mga kababayan, ang sinabi dito ng congressman ng Ilocos Norte ng 1st District, and of course guys, ang ating magiging future president as well. Ayan, tandaan nyo yung sinabi ko, magiging future president yan. Sabi dito mga beswa, for Congressman Ferdinand Alexander A. Marcos, 1st District Representative Ilocos Norte, for all the times I have held my tongue out of respect for the Vice President given the mandate she was given and the responsibility which her office hold. Sabi niyo dito, Sabi dito guys, however, as a son, I cannot stay silent while the threatens to exhume a former president and behead an incumbent. One of, besides her bizarre temper tantrums, has been condemned by a nation horrified from such a displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Tama nga naman, di ba? Alam mo, kahit anong klaseng galit mo, mga kababayan, huwag mo pakialaman yung taong nahimlay na, patagal ng patay. Ano ang kasalanan niya sa iyo? O, di ba? Kung galit ka sa isang tao, huwag ka mandamay sa isang patay. Kasi alam nyo, yung mga ganyang statement na hukayin niya, tapon niya sa West Philippine Sea, labag po sa batas yun Maari po siyang makukulong. Sa totoo yan, maari siyang makukulong. So, dahil dito, baka pagdating ng araw, ma-impeach ito. Anytime from now, may magsampa ng kaso para ma-impeach siya. Nako, baka isasali itong statement niya na ito, dagdag na ebidensya. At yan ang isa sa mga ground para siya matuluyan, mapatalsik sa kanyang pwesto. Tuloy! Sabi po dito guys, forget the objects of her derisions are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I didn't voice out my disdain at the abhorrent comments she so careless uttered. I can uncertain that my emotion are shared not only by my kakailyan in the north but across the country. You see, mas matapang ito kaysa sa ama niya, pero yung tapang niya guys, dinadaan niya sa magagandang pananalita. Grabe yung English dito mga kababayan, manunusblade ka. Hindi kaya ni Sara Duterte ito. Kung sa kaalaman mga kababayan, kahit bata si Congressman Sandro, mas matalino at mas magaling. Kumpara mo dito sa isa, nako, talaga naman batang isip, pero spoiled brat, Sa isang mataas na opisyal mga kababayan, hindi niya dapat sabihin 'yun, 'di ba? Nakakasira 'yun sa kanyang pagkatao. Ang feeling kasi ng mga Duterte supporters, malakas pa si Sara, sa darating na 2028. Doon po kayo nagkakamali. Kasi si Sara mismo ang naglalagay sa sarili niya sa alanganin. Siya rin po ang naglalagay ng ikakababagsak niya. 'Di ba? Dapat mga kababayan, sa isang mataas na opisyal, hindi siya dapat pumapatol sa mga ganitong yung mga ganitong mga
kung sino man ang naninira sa kanya, 'di ba? Hindi ko alam kung sinong naninira sa kanya. Hindi naman po siya inaaway ni Pangulong Marcos Jr. Kung natatandaan nyo, pinaglaban pa siya ni Pangulong Marcos Jr. Pero at the end, makikita mo yung totoong ugali niya, mga kababayan, kaya nagalit ang First Lady, di ba? Pinagtatanggol ng Pangulo, tapos siya naman sinisiraan niya. Kaya nga, sabi ko, ito si Sara Duterte, no? May pagka-plastic talaga no? Ano kaya ang masasabi ni Senator Marcos dito? Senator Amy Marcos doon sa sinabi niya. Kasi alam niyo naman, si Senator Amy, makaama yun. Lagi niyang binabanggit, no? So, para sa akin, sayang yan si Sara. Hindi siya marunong magdala. Alam mo, pag isang politician, dapat matapang ka. Makapal yung kalamnan mo sa mga basing-basing na yan, mga buzzers. Dapat hindi ka na nagbabasa ng mga issue. Pabayaan mo na, focus ka sa trabaho mo. Pero ito pumapatol siya. Mga kababayan, panay ang post niya, panay ang puna niya. Tingnan nyo. Sa susunod, mag-press con na naman yan. Tuloy. For his part, the president had not said anything against her. Siyempre, mabait ang Pangulo Tinatawanan niya. That can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. He even advised me to withhold my disappointment and refrain from making a statement. However, one must draw the line at some point, and it's frankly long overdue. You see? Advice ng alam niyo, ang Pangulo, talaga namang super bait. Tingnan nyo. Advise niya, sige, Congressman Sandro, hayaan mo na, wag mo nang pansinin. Ganun ang Pangulong Marcos Jr. Di ba, mga kababayan? Pero ganun pa man, itong anak, makita nyo guys, ito yung makikita natin sa kanya bilang isang leader pagdating ng panahon. Like father, like son Ito naman si Pangulong Marcos Jr., like father, like son din pinalaki sila ng sapat na disiplina. Paano makitungo sa kapwa? 'Di ba? Bilang dahil politician sila, tinuturuan sila ng aman niya paano mamuno. Siyempre, malaki ang karanasan ni Pangulong Marcos Jr. paano magiging leader ng bansa. Tingnan niyo naman ngayon. Taliwas doon sa mga sinasabi ni Sara Duterte at mga dilis nga hindi daw siya magaling na Pangulo. Grabe. Siya naman kaya, magaling kaya siya, guys, sa mga issue niya? Or, yung mga issue niya ngayon na kinasasangkutan niya, tama naman po yun. Yung sinasabi ng mga Quadcom. Hindi tama ang paggastos niya. Ginastos niya yung 125 million na hiningi niya kay Pangulong Marcos Jr. na pinagbigyan naman siya. Anong ginawa niya? Nag-rent siya na walang kakwenta-kwentang rent house, yung safe house rental na yan. Di ba nabisto siya? Doon pa lang masasabi natin may corruption yan ang aking kaisipan na nakikita base sa napanood ko sa Quadcom sa hearing. Di ba? Yan ba magiging leader na gusto nyo mamuno sa ating bansa? Ngayon pa lang nakita natin paano siya mamuno, paano ang kanyang pag-uugali. Nagdideliryo sa kanyang press con kung anong pinagsasabi niya. Sabi ng ibang mga lawmakers, baka may siya, maybe there's something in her mind. Sabi ni Trillanes, unstable, psychological unstable. Sabi ni Congressman Ako, baka kailangan ng psychiatrist. Ang iba naman kailangan magpatingin, baka na overstress. 'Di ba? Ang iba concern, minamasama din ng mga dilis. 'Di ba, guys? Nakita nyo yung press con niya? Kakaiba yung kanyang pinapakita na parang nanggigigil kung ano, parang may susunod kay Sisa no? Tuloy. Sabi po dito, guys, going ballistic. 'Di ba? Going ballistic. Was perhaps the self-therapy. Grabe. Na-nosebleed tayo dito, mga bes. Ang galing, the prescribed for herself. But she crossed the line, leaving the civic and civil space or without. Diba?
in which pala, civil space in which disagreements can be rationally argued. Grabe, nakita nyo? Ano kayang sasabihin ni Sara Duterte sa sinabi niya ito? Malamang, abangan natin na naman ang sagot ni Sara Duterte, guys, dito sa sinabi ni Congressman Sandro Marcos. Or, dahil doon sinabi niya kanina na willing daw siya magpa-drug test. Kung willing siya magpa-drug test, isali niya na po yung kanyang ama at saka si Basti. Di ba? Talo pang adik ito si Sara kung nasa presko niya. Malikotang mata, kung ano ba yung style niya, parang pabebe. Kaya tinatawag siyang Bratanila. Di ba? Sa ugali, grabe. Alam nyo guys, ang pag-uugali ng isang tao, reflection yan kung sino ka talaga or sino ang o kung ano ang iyong kakayahan sa pamumuno o kaya mo ba i-handle ang mga sitwasyon na kung saan binabas ka ng tao as long as alam mo na hindi naman totoo, hindi ka pumapatol, hayaan mo sila. Yan ang kalakaran sa mga politician, maraming basing, parang ano lang yan showbiz, no? Ngayon, pag pumatol ka, i-focus mo yung sarili mo doon sa social media para sagutin ng mga nagbabasa sa'yo, tulad ni Sara Duterte, hindi ka nga politician, dapat pumasok ka na lang sa showbiz. Hindi tulad ni Pangulong Marcos Jr., very guys, professional, hindi siya pumapatol kahit yuyurakan ng ang pagkatao niya, kung anong pinagsasabi tungkol sa kanyang ama, pero still still smiling. Ang importante, sabi niya, nagtatrabaho ako para sa mamayang Pilipino. Tama naman yun. Kaya dyan sa minahal ng taong bayan, yan si Pangulong Marcos Jr. Dahil sa kabaitan niya, marami pong mga kababayan natin na hindi siya suportado, pero ngayon nakikita nila yung kanyang pamumuno, sinusuportahan siya. Madilaw man yan o kakamping, maraming nagko-comment mga kababayan, but not all, but some of them are supporting Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang yan. Di ba? Tuloy. Ang sabi pa dito, let this be an opportune time to remind ourselves that we must take our mental health for granted, and above all else, I sincerely hope she is okay. Di ba? Tingnan nyo yung pag-uugali niya, mga kababayan. Saan kayo makakita niya? Very, very, very professional ang kanyang sagot. Ganun pala pag pinalaki ka ng maayos, very well mannered. Si Pangulong Marcos Jr., ganun din ang pagpalaki sa kanya ni dating Pangulong Marcos Sr. Na-apply niya sa mga anak niya. Ayan, ang kapalit. Biro mo, wish niya lang na sana maging okay si Sara Duterte. Saan kayo makakita niyan? Ouch! Ay, nako, nakaka-amaze naman ito si Congressman Sandro. Pero guys, hindi po natin alam kung paano pinalaki ni dating Pangulong Digong ito si Sara Duterte, no? Sabi nga, maangas. So, anong maangas doon? Maangas na walang talas hanggang salita, pero kulang sa gawa. Di ba? Nakikita ang gamundok na muta, pero yung gamundok na muta niya, hindi niya nakita. Hindi tayo pwedeng mag-feeling na perfect, mga kababayan, kasi very voice out yung kanyang pagkatao sa social media ngayon. Because she is a vice president. That's why we all know yung kanyang galaw every day. 'Di ba? Nakikita natin sa mga pinopost niya, yung mga presko niya, lalo na mga alipuris niya, grabe, ang papangit na talaga ng pag-uugali, ang babasto ng pagbunga, ang bastos ng mga bunganga. Tuwang-tuwa sila doon sa sinabi ni Sara Duterte na hukayin. Di subukan niyo hukayin kung kaya niyo. Ito lang ang hamon ko. Sabihin niyo kay Sara Duterte, pag sinabi niya, dapat gawin niya. Si Atty. Larry Gadon, Secretary Larry Gadon, may mensahe siya kay Sara Duterte. Kaya kami naman, on behalf of the Marcos loyalists, sabihin nyo kay Sara Duterte, try niya gawin na hukayin ang dating Pangulong Marcos Sr. Titingnan nyo, ibabao namin yun doon sa hukay, ipalit namin. Baka
pagpunta niya, nakahilira ng mga Marcos loyalists. So do you think, papayag ang Marcos loyalists na gawin niya yun? Eh di, tingnan natin. Ha? Ay, siyang ipalit namin sa hukay. Maniwala kayo. Ha? Oh. Wag siyang magdala ng bodyguard. One-on-one lang. Driver niya o sino, yaya niya. Saka ang magdala siya ng pala kung gusto niya. Oh. Hinahamon ko nga sa mga DDS. Sabihin nyo doon sa puon nyo. Try niya. Tingnan natin kung kaya niya. Kung kaya niya ng mga Marcos loyalists. Oh. Pupulutin talaga siya. Itatapon namin yan sa imburnal. Sa totoo lang. Ha? Kami, ayaw namin pumatol sana. Pero masyadong below the belt yung ginagawa niya sa dating Pangulong Marcos Sr. Patay na, sinama mo pa, dinamay mo pa, wala kang konsensya. Nasaan ang ano mo, pagka-abogado mo? Ha? Abogado pa naman din. Ha? Oh. Napakabastos ang dating. Desperadang bastos, sabi ni Congressman na Gutierrez. Biro nyo yun? Antindi, lawmakers, ano yun? Mga analyst, talagang kinukundi na siya. Oh, kailangan magpatingin. Alam nyo mga kababayan, yun lang naman ang suggest natin. Kung may galit ka, hindi mo dapat isama ang patay. Patay na yun O, diba? Tapos sabihin niya, pupugutan daw niyang ulo si Pangulong Marcos. Try niyang gawin kung kaya niya. Kaya sa ating mahal na Pangulo, mag-ingat ka. Huwag kang makikihilera diyan sa vice presidente mo. Delikado 'yan, nangangain ng tao. Oh, 'di ba? Biro mo yung ganong klaseng mga statement na talagang parang nasisiraan ng bait, Kung yung issue niya, dapat yun ang atupagin niya. Huwag niyang ilihis ang usapan. Kasi hindi nakakagati ng taong bayan yan. Hindi. Ang mamamayang Pilipino, 95 to 97% nasa social media, kaya alam nila yung mga galaw ni Sara Duterte. Nakikita ang issue laban sa kanya. Kaya sabi ko, siya lang ang naggumawa ng ikababagsak niya. Yan ang totoo. Oh, sabi dito guys, Oh, tuloy. Ayan sabi dito, as such, I still wish the Vice President well. Biro nyo yan? Ay, nako, nakakahiya pag nabasa niya ito. Diba? Biro, I still wish the Vice President well. Nagwi-wish siya na sana maging mabuti si Vice Presidente. Ultimately, her success like the President. So, oh my goodness! Ikaw na talaga, Congressman Sandro, ang aming future president, will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. OMG. Naintindihan kaya ni Sara Duterte ito? Yan. Tingnan nyo guys. Napakabait. Ito yung kanyang reply, pero talagang maaantig ka, maa-amaze ka sa kanyang resback. Ika nga, hindi pala away. Tingnan nyo, mas matanda si Sara Duterte kaysa dito. Ilang taon lang ito? 29 ba ito? Tingnan nyo, yung pag-uugali niya. Ito po yung hinahanap natin ng pag-uugali ng isang leader ng bansa in the future. Like our President Ferdinand Marcos Jr. today. You see, guys? Sana maroon ng peace of mind ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ang wish niya, ultimately, her success like the President's. Oh my goodness. Saan kayo makakita ng klaseng ganitong pag-uugali? Well, nag-aral ito sa Oxford, sa UK. Ito ba si Basti mayroong ganitong klaseng ugali? No. Bara-bara kung magsalita ang mga yan. Panghaharas, makita mo yan, puro mura. Lumingon ka sa ama niya, puro mura. Lumingon ka dito sa Vice Presidente. Ay, sus, Mariusip. Talo pa yung may sayad talaga. Na over. Parang batang maliit. Na inagawa ng laruan. Hindi natin alam kung paano pa pinalaki ito ni dating Pangulong Digong.
My goodness. Oh, nako, saludo ako talaga kay Congressman Sandro. Kaya lalo namin minahal itong mga Marcoses na ito sa pag-uugali nila. Talagang this is guys, napakakaiba ito. Ito yung mga good role model sa mga kabataan. Marami talaga suporta kay Pangulong Marcos Jr. Gusto nila yung kabaitan niya, hindi marong mga away, hindi palamura, o maganda yung kanyang pamumuno, tinutulungan ng mga magsasaka. Ang dami, taliwas sa sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw magaling na Pangulo. Ay, sus Mario Joseph, kwento nyo na lang sa pagong napanood. Tingnan natin guys yung mga nagko-comment. Marcos, a family of gaslighters. Indeed, the power of the president is vested in the executive branch, which if the congressman exercises its power under the legislative branch, wherein a branch is not allowed to intervene, the other branch, which a credible and impartial recourse, is to question the lacking and exceeding action of the members of the Congress once the debate from its duly published rules in the proper navigation of the inquiry, and not by threatening the remains of someone loved ones and official who have no connection instead. Benito guys, if I were him, even if I am just a simple Filipino and that was done to my family, I'll hit back the hardest. But I can assume this apo and anak is holding still what he really would want to say. Well, at least he spoke. Yan, di ba? Sabi po dito guys, I agree, we must not allow people, especially those holding high government position, to normalize behavior or action that are fundamental and acceptable. The recent remarks made by the country's second highest government official is not only inappropriate but also unacceptable. When we turn a blind eye to those, we set a dangerous precedent, gradually eroding our sense of right and wrong. Okay. Will said, dignified and decent like his father. Tama yun. No? In so many words, self-respect, which speaks of her family upbringing. No pa, I sincerely hope that Vice President Duterte has access to the support and care she might not need to navigate the challenge she faces. Mental health should never be taken lightly, and I wish her strength in overcoming any struggles. You see, BBM is a really a good person. When he was younger, he asked a son of prominent family to stop harassing and to stop his bad behavior. We never heard of him abusing his status as a son of the president. He may be happy, go lucky in his days, but he remain his feet on the ground. Nako, talaga naman. Since maliit pa talaga yan, mabait. I'm surprisingly impressed at how this young son and congressman has spoken deep, hurt, but remain decent in his expression of his opinion. Bottom lines, it shows the breed and decency he was brought up, and I couldn't agree with you more. Biro nyo guys, no? Kahit masakit sa kalooban mo, pero still, yung pagka-professional mo, yung pagka-well-mannered mo, ina-apply mo yun, the way na magsalita ka, na very soft, na may kasamang malasakit, na nag-alala, no? At siyempre, yung mga sinasabi niya, tama naman yun. So, dahil dito, makikita natin ang magiging future president sa totoo lang, no? Kay Congressman Sandro. Well, it can be happen talaga yan. Yan, no? It just testing you at where this will go. Either you demand o mental health for Sara, and of course the citizens demand also for the government, o kasama na ang presidente. Hay nako, pulo kayo, unahin nyo yung sarili nyo. Sabi po dito guys, highly intellectual is the apo and the son, but majority in the grassroots cannot understand what's he's saying, cannot gets. Di ba guys? Pag-aralin nyo yung sinabi ni Congressman Sandro, malalim. Ang English niya, grabe. Tsaka hindi, very well-mannered kasi itong batang ito, itong congressman na ito, sa totoo lang. Bravo Sandro, salute to the young Marcos.
In short, she needs very much needed psychological attention. Agay, we must take our mental health for granted. Simpleng banat. Oh, pero may may laman 'yun. May laman yung sinabi ni Congressman Sandro. The first time that I agree with a Marcos. Oh, see? Hindi Marcos sa supporters yan, pero look naman. Not really that much of a fan of the Marcos family, but yeah, BP crossed the line. Their thought didn't even apologize for the statement regardless of the intent. Hindi mag-apologize ka, yan, makapalang apog yan, mga beswa, ha? Feeling nila sila ang perfect. Pero look at the issue, against them. O, 'di ba? Hindi siya Marcos, pero look at this. Tama 'yon, ha? Oh. Ayan na, decency, this is what the Filipinos should practice and witness from all the privileged leaders of the community. Tama 'yon. Oh, wow, despite the inhuman. Ayan o. Wow, despite the inhuman statement of the BP, still Congressman Sandro wishes the success in the BP's well. Saan kayo makakita ang klaseng ugali? Walang kasing ganda ng pag-uugali ni Congressman Sandro. Hindi pwedeng ikumpara sa ugali ni Sara. Si ugali ni Sara, pangkali kasi yun eh. Hindi, sa totoo lang. Yeah? Oh, palaaway. I love that this is in English in contrast to the language of whom this is directed to. This length statement can be summarized with just one word: thought, baliw, mentally unstable, which needs medical care and attention. OMG. Ganun talaga, no? So, ang kanyang salaysay ay talaga namang hindi pa tama yun. Ito, sinagot niya lang ng mabuti at may kasamang kumbaga, wishes na sana magiging okay si BC Presidente. Biro nyo yun. Congressman Sandro lang ang mayroong ganyan. So, President, that you don't know how to become a president? Please, sir, your comment that you don't get your Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Sir! nakita nyo guys yung sagot ng Pangulo. Tinanong sa kanya kung anong masasabi niya, how to be a president. Anong sagot niya? Ngiti. Pangulong Marcos Jr. hindi siya pumapatol sa mga may sayad, guys. Kayo talaga, very professional talaga. Ito ang gusto ko sa Pangulong na ito, no? Hindi marunong pumatol eh. Alam niya kasi may sayad yung mga tao, pabayaan niya na lang. So yun guys, yun lang po ang aking video for today. Maraming salamat sa inyong panunood. Okay? Nakita nyo yung sagot ni Pangulong Marcos Jr. Ngiti. Di ba? See you again guys. Thank you for watching. Bye 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 and baboos. God bless. Philippines.